What makes you think na qualified ka to be a councilor sa Bacolod City? Ang ang ginambaw gani sa mga pumulo, ito number one, di kuya kilala mo, miskan ng family, kundi man gani family, nga politicians. Ang ginambal ko sa mga tao is how sincere ang dapat ang politiko magbulig sa tao mo. So paano na siya naton mabalaan? You've tasted empanaditas and buns, but have you ever tasted papas con chorizo, curried chicken, pulled pork, double cheese, and tuna basil? Only Jinkies Kitchen offers these flavors. Catch a bite now of Jinkies Kitchen empanaditas and buns at Kmart, Monsterepic at Cinca, and Talisay City, San Carlos, Silay City, Lopez East Center, and Lopez San Sebastian. Jinkies Kitchen empanaditas and buns, a pocket full of goodness. Nature's Perfect Lunchbox. For perfect eggs, fresh and clean, guaranteed all the time. For orders, text or call 0907-838-7958. He started his first business at the age of 23, and since then, Lorenzo Ruben Contreras has been a businessman, and he is with us today. Sir LR, welcome to the NX. Morning. Thank you. Now, nag-file ka na officially sa imo Certificate of Candidacy or COC, and you are running for, I'm running for councilor of Bacolod City. and you are now 33. Yes, sir. 23 ka nag-start 33. sa imo. Now. 23 ka nag-start sa imo negosyo. Tell me, ano ang kay subong ang negosyo is one of the things nga I think na dapat nato natagan atensyon because everyone wants to be in business, especially nga may pandemic conditions subong. Tell me something about the first time nga nagnegosyo ka. Actually, sir, ang amon nga pag first business is actually supported by my family. It's a family business. Na sa subong actually, sir, budlay mag-business nga individual or ikaw lang isa. Ang number one, gid nga maka-help is actually ang family mo. At the same time, ang inyong resources, mag-pool ka mo together with the fund para maka-push through ka sa capitalization nyo. So, dako gid nga impact nga may support da sa family mo. Family and friends gid no, amo gina. And since then, you've never been employed. Ara, nakaagi ka pang-empleyo. Sa ano nga trabaho, if you won't mind? Actually, sang pag-graduate, gid na ako, no? Amo gid siguro nag-boom ang call center business diri sa Bacolod. So, someone invited me nga mag-call center. So kaagi ka call center? Yes, oo. Anong account nga ginhandle mo? Sa teleperformance ko, sa Priceline. Priceline. Ano ganing Priceline? Travel? Yes. Okay. And how was the experience as a call center agent? I think para sa akon sadya siya, no, in a sense kay first time ko, tapos ang dira gid ko nakatuon sang customer service gid nga tutod nga i-extend mo gid ang imo nga pagpasinsaya kasi yung ano pa daan mo foreigner pa ang ginatubang mo. So lain man ang culture sang Pinas kag sa Guabe, more on sa US to nga base ga ano gid. Pero damo man ang hindi ka intindi daw sang instructions nga foreigner. For example, may iban nga hindi ka tultul kung anong enter nga key. Mga pinaka-simple kaysa nga makadlaw ka na lang, no? Like, Mamang-ara na sa bis airport. Okay. Mangkuton niya ka, the ending ATM. Huh? Oo, may mga muna. Don't tell me. Kundi ng lounge area nila. Ikaw man ma-open kasi mo da map ikaw man mangita da. Aray ka dire. Sa imo pa siya mangkot kundi ng ATM machine. Oo, mga muna. Mati mga lunch area, kasi may arag, may mangkot, anong nga terminal, may mga ibang gidya. Nga muna. Hindi mo maiwasan. Kaya di expect nga kabalo ka sang tanan mo. Anong gintudlo sa imo sang experience mo sa call center? Regarding gidya sa, or specifically sa pag-handle gid sa mga customer complaints. Kaya number one, amo na ganing aram sa customer service, kay majority, complaints gidya. Complaints. Tanan nga buyayaw kag reklamo inyo? Yes. Ti ako nga daan, reklamador ko yung customer mo. Oo. Kaya mo na nga chindi ko na sir sa mga customer service. Wala ko na ko man nga may complaint ko.
wala ko actually pangakig na no, tungod man sa nagyan ko. So gina-try ko sindi nga kun very stressful magidang sa call center gini. Ano ka kalawig nga nag-call center agent? 10 months. 10 months, lipot lang. And anong nami sa working environment sa call center? Ang sa at that time yung na experience ko kami aga buligay kami. Ang team that's why may mga team buildings ang call center. Ang mo ginagurong na ano ko na namian no. Hindi pa kita makadamo sang una. 10 years ago, doon nagasugod-sugod pa lang to. Tapos amon ganito nga sweldo. At that time abi ko dako na yan eh. Pila man lang tugilit ko ng taon mo way back man. If you won't mind, pila sang una? Nag-start ko to sa teleperformance around 9.5. 9.5, but then 10 years ago, medyo mayo-mayo na to. Pero ano na graveyard shift na. Okay. So, ang lagas ko lang to kay may incentive nga wala ka late kag absent. May 1,000 kang additional. Pwede mo gwapa that time. Siyempre. Kiti, wala taon mo galing majority. Depende, sa mo to time bahi ang mas damo. Kaysa sa laki at that time mga Ti daw inspired ka nga magtrabaho, perme. Why absent ay? wala gay kiti ang lagas tang yaton incentive kabulig Incentive. mo. Gasakay ko na iya sa libre nila nga bus. Wala ko yaga commute nga taxi ginahulat ko na sa Caltex. Ang commute ko hasta lang balay pag to Caltex. Okay. Nga bus. Ang ilan nga libre nga bus. Tell us something about yourself. Sino ka? Sino si LR Contreras? Kung ako describe or explain sa self ko man nga ako I consider myself a small business entrepreneur man. Hindi ko pa man ma-consider nga big or ko eti ga sa subong ga panugod gid ko gyapon no. Especially nga naigo ko sa pandemic tanan majority gid ti do somehow do ga back to zero kabla. Kay ti ang gid pang pundar mo to sa una ti lag pandemic mo, especially last year gid nga nag-lockdown ta. Tapos miyara ta sa IATF nga we're not allowed to operate with our specific industry. So, nag-resume na kami after pila gid ka months pa para lang ma-operate. Pero sir, ang inibala ang entrepreneurship o ang willingness to go into business is not, sa modern times, is attributed sa mga tao nga may Chinese blood. Nga kamo nga mga may Chinese blood, nga mas identified kamo with being businessmen. Ano ang ara sa inyo culture? Kaya majority siguro sa Chinese nga community no mga bata pag gina-train na. So like sa akon, sang gamay ko yaga ginapopod na ko ni ma'am mga mag-summer no, do ginapa summer job ako bla, ginapobray ako. So I think isa gina siya nga napa-encourage mo nga gabi-gabi giya ka na. Biska nang magulang ko, I think grade 3 ko ginpabligya ako sa magulang ko sa mga basketball cards. So, nagpaligya ka? Oo man ligya mo ko So, sugo kami sa magulang mo. Ti, miyara kada 5 ka piso, 10 ka piso. Dati isa. Ti, ikaw lipay kay may pang makal kay. Galing ti, pang makal kay chicheria. Muna ako niya nga, ang ako niya share baklo kay pagkaon. Ti, digto nag-start, no? Actually, ang pinaka nalipayan ko sa college ko nga nagnegosyo is ang smart e-load na. If you would remember, pag sugod na, one ka ginayabligya. Kaya nga, naanad gyapon ng tao to at that time, prepaid mo, card kit. Okay. Magbligya ka to sa Tiangging, ma'am, maging retailer ka sang smart. Ano na yato man? Hindi kuya, hindi pa na ready ang tao, hindi na kichindi, paano mo explain, no? Kapin pagin tigulang bing gabantay, kag wala pa bi cellphone. So, nang gamot gid no, kay kami na disown na ang first nga one of the pioneers sa Bacolod nga nagbligya sang smart nga e-load. Wala pa to yung Globe, so na si Smart ang naguna. So every week as a student man, galibot ko sa mga Bacolod kung sino mabigyan ko sang smart e-load. So at least weekly may ara ko may ara ko income, at least may ara ko income 1,000 a week. Sa sige ko na pamligya sang load. So ang ina nga spirit, ang ina nga culture nga you have to earn for yourself. Temprano pa natun-an mo na. Yes, sir. Anong feeling nag-earn kaya para sa imulawwas? Bisa nag-eskwela ka pa? Oo. Kanami, sir, sang feeling git pangabudlayan mo, tapos miyara ka nga makuha in the end of the day, kag may mabakal ka bla. Hindi ka bla makonsensya, sir, nga kung ano naging bakal mo to, ginlibre mo to, okay lang, no?
Kay ti at least sambal mo in pangabudlayan mo nimo. Mhm. Ti excited ka permi nga income ka tapos may baklon ka naman di, may baklon abi bayo. Ti usually so natin isang estudyante hindi ta man ma-deny upod ka man sa mga grupo mo Mhm. Mailig ka mang libre-libre sa una. Oo. Pero ano na-notice mo nga difference between that culture kag sang Filipino gid nga culture? Gina-train gid siguro mga Chinese community sa mga negosyo. Ang thinking na nga nakita mo na sir sa Facebook nga ang Pinoy ginapaanong tawo nga dapat maskwela ka mayo tudo para maka-graduate ka mayo, may mayo kang grades para maka-employ ka. May ma-hire si mo nga mayo. Sa piyak naman niya nga side is tudloan ka na nga daan, may experience ka na para pag-graduate mo kung ready ka na, well-equipped ka na in terms sa business side. And that is true because ang akong nga pag-intending even sa mga tag-iya ka mga barko, ang gina-prefer nila Pinoy. Nakaistorya ko sa tag-iya sang isa ka maritime school and she told me nga ang in-check hindi gina-prefer because after isa duha ka sakay mabalik sa China manegosyo. Ang Pinoy isa duha ka sakay mabakal videoke karaoke balik sa barko. Not nga ginapakalain tang mga seamen or seafarers but amo na ang culture So it's more sakto na no. It's more of us being trained nga magpa-empleyo, not to start our own business. And ina nga spirit of entrepreneurship, makita man actually subong damo startups what have you noticed? Yes sir. Sang nagtapos na bala ang especially ang ng lockdown so nakibot ko may mga nag-pop up nga gagmay nga mga businesses. Especially gid ang gaklik subong nga mga kapian, mga shakes. Tumudahan mo gid ang miyara di gani nga nakita ko nga milkshake siya, pero sa Bacolod, mayroon siya 15 branches. Nakibot ko. Ang tao subong, come up again sa mga small businesses because nabulig man ang mga food delivery tamo nga businesses. So, biskan diin na lang sila makapatindog, mas survive sila somehow. Kaya tungod sa may mga Grab na di subong, may mga Maxim na, Food Panda, mga Get Express, wala. So, encourage ang negosyante or mga tao nga magnegosyo. Kaya nakita nila nga hindi lang sila mabuhi, hindi sila magsalig sa walk-in lang mo. So na-survive pagid ang mga negosyante sa walk-in plus deliveries or online orders. And of course, you have social media nga nakatabang-tabang man sa ila. Anong insights nimo sa pagpadalagan sa negosyo, especially in the midst of a pandemic? Dako gid dapat nga sakripisyo nga ready ka bla. Kaya presi na dapat aga ka pa mabugtaw. Depende sa businessman na. Siyempre ikaw gid dapat ma-open kag sirado sa negosyo mo sa subong nga pandemic. Kaya makara less ka na tawo mo, less expense ka na. Kung siyempre kung manugod ka ikaw gid yanay. As much as possible kung majutay lang ang empleyado mo, mas pabor sa imo kay tingin mo expenses gamay lang mo. Gusto ko ginabalang istorya nga amo na mo nga sa mga Chinese In fact, kung lantawan mo ang shopping commercial complex, ang istorya ginaelin sa una sang lolo ko, sang tatay ko, lantaw lang in-check sa dalom tindahan sa babaw balay, no? So meaning ang business is a full-time job as it is supposed to be kag part gidya sang everyday life. So amo ginayang culture ang in-check. Abi istorya ko liho, ginablang magambal ka nga ikaw gidya mabukas. Lain gidya. Nga aman. Amo nang old, I'm not sure kung ma-consider ko pa old culture, no? Amo I think old culture na. Kaya mga young nga mga Chinese businessmen, di na same nga concept, no? Majority. Kaya ang ginaubra mo ginila is babaw mo ginambalay sa dalom ang negosyo. Number one, nakasave sila daan sa travel time, sa gasolina. Tapos, ang kakatabo na nga daan, mag-lunch break niya, gasirado na. Dason masaka lang na sila kag magkaon da kaysa paway. Manaog lang dahil naman liwat. Tapos ara sila gid ang yabi. So wala na nila gina endorse someone nga biskan gani manager na hindi na nila pagkatagan yabi. Dapat ara gani sila. And that is why ang criticism kung i-compare ang Chinese nga negosyante kag ang isa ka asyendero, makita mo ganyang difference kay ang asyendero sang una laban absentee landlords mo. Wala sa uma. Ang ginatugyanan lang ang ilang kabo abi o enkargado but
Then again, that's a totally different topic. Pero ang ginabot lang diri silingon is that you grew up in a household nga ang independence is being given importance. Dapat kabalo ka magtindog sa imo kaugalingon. Yes, sir. Mhm. Kahit sa subong, the only solution nga sa magwa man da sa poverty, ang isa ka family, dapat i-break mo ng cycle mo. Nga tanan empleyado ka, halin sa lulo mo, halin sa nanay mo, halin sa imo. Kunti kung mag-empleyado ka lang yapon, makita mo nga, amo man ang outcome mo pati sa bata mo. So dapat you have to be brave enough nga magwa, kag mag-change mo ang inyong cycle, like mag-go ka sa business ba lang. I can relate to that. Pero hindi niya interview party sa akon, party niya sa imo. Istoryahin ko bi, ano kakulbaan ang time nga mag-start ka sa imo negosyo? Pagsugod mo gida, anong ginabatsyag mo? Kung nag-start up ka, number one, wala ka shadow gid experiences. In ginamin kong experiences, kaya ikaw nagitanan mo. Even from the interview sa empleyado, pagpili sa mga empleyado, even pag set up mo sa negosyo, ara na si mo. Kung ang kakatabo na usually gina-decision mo, gut feeling mo. Pero kung may ara ka pag mentor, which is better, kaya makaless ka sa imo nga trial and error mo. Kaya kung may mentor ka, siya na makasuggest, kaya makarecommend sa imo nga mga business. So natural ginaay nga sa first part, trial and error kagid. Yes, especially nga wala kagid idea sina nga specific industry. Pero anong pinakabudlay nga aspeto sa negosyo? Tawo, gamit, diin? Yes, human resource git. Human management git. Amo ginaya. Siyempre ang mga assets na yang inventory machine okay lang na hapos na. Ang human management git. Makinaway ang reklamo mo, no? Ay maintenance mo lang gamay-gamay, okay na. Ang budlay pag ginabla sir ang kung magsuyay pag ang imong mga empleyado sila kapwa silang suyay, amo nang budlay. Kaya ikaw mismo hindi mo na sila magsugid sa imo mo. Kanya-kanya lang na sila. Dako na problema. That ay sa nga challenge as a entrepreneur. Dapat maobserbahan mo gid ang movement sa mga empleyado mo. Kapin pagid magdamo ng imong empleyado, miyara gina nga mag-build faction or factor nga gatungaay na Ito yung magtungaay na hindi na harmonious inyong obra, mapiktuhan imo negosyo. Ikaw yung ending, ikaw yung napiktuhan. Hindi Ikaw sila. kaluloy. Ti ko nagbakal ka bisar ikog pagi. Ikaw kung pwede lang, galing kay bawal. Illegal mo, no? Anyway. So una guro no, kung try ko picture out, miyara gid sa una mo nga mga issues Gasakay sa kabayo dala putik, you know. But I've reflected during the pandemic and I've seen nga mas budlay ang sitwasyon sang employer subong Yes. than the employee. Anong na-experience nimo? Sakto na siya. Daw nagsuli gani ang kalibutan na kung ara ka sa business side. Pero may ara man nga businesses nga ga-click sa pandemic mo. Yes, oo. Bisi ang food delivery, non-stop gid ya. Kay may damo na ko mga kilala man, non-stop ila business. Bisi kan ako ara ko sa balay, ga-food delivery na lang ko. So ang mga conventional nga businesses, amo nang gakapiktuhan, mga usual lang nga businesses nga wala na nag-try man adapt. Like wala pa sila until now mga online nga stores nga put up, di batsyag gagid. Ang matsyag ko hindi affected tama subong I'm sure 100% funeraria. Hindi mo ya pwede ma-online mo. Oo, tapos puno sila, puno gina-schedule ka na. Actually, nabatian ko ginalaging na subong ang cremation gani. May ara ko kilala nga after 1 week pa. Ha? Tabawan mga patindo. Bauti, kung 1 week pa na imo ka na gani panuwag na do karaho ka nang Tapos imagine ako na laging ka after 1 week, meaning damo na. Amo na kasi naka-line up. subong. Yes. Grabe, no? Worse, most of the time, sunugon ka nga ikaw lang isa. Yeah. Ginabulong ka sa ospital, ikaw isa. Oo. But then that is a lonely topic, no? Pero diri tayaan na kay man kasubo sang sitwasyon ta subong. Sa amo ni nga sitwasyon nga nagsagay ka pa decide, what made you decide to run?
Actually wala ko na think before. Mga groups ko kag mga organization kag mga fellow members ko, fellow officers man nga eventually nagambal man nga why not. Kay gasigi kami bulig sir sa local communities mo. Actually not just Bacolod, whole Negros ang namon ginapang buligan nga as much possible nga makaya namon nga malabutan, inalabot namon. So ga medical mission kami out of town. Sa medical mission na namon kanda kami da free check-up, free medicine, free vitamins, free haircut kag ga-distribute kami mga groceries. So sa sige-sige na namon, ti makita ang sir nga ginaobra na namon sa mga kabukiran kiti gabuli kami sa mga infested area nga mga NPA mo. So dira kami gakadto sa mga red zone. So ginatry namon man win back or ginahatagan namon, gina-educate namon man bala mga ara nga pumluyo nga dapat hindi ka mo mag-support sa mga NPAs kiti gawpod kami sa mga pulis mo. Why ka nakulban nga mapatay? Kung mangkoton mo kun actually kung nagamind. Kay ara man kami sa ga-volunteer mo ko sa amity mo. Ti ara may risk man na gani somehow, di ba? Kung ara ka sa sunog, ara ka sa sulod sang structure, may tendency man tuod gani nga mapatay ka, di ba? Pero although syempre gina-train mo kami hindi ka man dapat mag-think nga muna. Pero in terms nga man baka wala nagasulsulo ko sir. Nga Kung mo fighter ka gali sang sunog. Firefighter ka. Aha. Ano Tapos pinakabudlay, mag-firefighter ka o mag-volunteer to pang hatag bulong? wala ko man na-think nga budlay, no? Kung gina-think ba yung kalipayan, gubla. Kag ang mabulig ko sa tao. Kaya ti press na, sir, nga maghatag kami be something, no? Ang ginatag mo something is gamay lang nasa aton mo. Sample na lang, mabal kada 5 kilo nga bugas, tapos may gamay da nga mga noodles nga data. Sa ilaya, makita mo siya sa mata lang nila nga this is para sila 1 week na nga pagkaon o 3 days nga hindi na sila maglibog. Sa 3 nila kadlaw, hindi na sila maglibog kung diin pa sila mangita pagkaon. Sa imo ang ina, it's a small thing na, pero imagine na ka pa enlighten ka sa isa ka tawo. What more pagid nga ginatag mo na good for 100 na sila. Although hindi na siya akong tanan nga amutay na siya kag may mga donations na sa mga iban nga mga certain groups or organization or individuals. So ang biskan sa small mo man nga amutay, dako ang nabuligan bala. Kay tungod sang inyo nga nga cooperation niyo bala nga ginatawag namon nga one team kami sa isa ka medical mission. Malipay kagid ang imo nga kakapoy nga gabiyahe ka to kalayo. Tapos pag-abot mo da, ma-distribute ka mo da, masigi ka mo da entertain sa ila, kag masigi ka da feeding program sa ila. Miskan di ka na gani mamati nga mambal sa thank you, makita mo pa lang sa ila facial expression malam mo gid. Nga grabe sila ka pasalamat. What makes you think na qualified ka to be a counselor sa Bacolod City? Ang ginambaw gani sa mga pumulo, ito number 1, di ko kilala mo, miskan ng family, kundi man gani family, nga politicians. Ang ginambal ko sa mga tao is how sincere ang dapat ang politiko magbulig sa tao mo. So paano na siya naton mabalaan? Before tani nga ginaubra sa mga pamulig ni, tungod bala nag-eleksyon lang, nagwa ta? Tungod nag-eleksyon na mabulig ta? Hindi. Kaya ako gani, why ko niya ka-think, not in my, why ko gaya kamuno na, biskan sa mga family ko nga madlagan ko muna. Uliin ako nakamuno sila, kaya damo nagahambal man dasakon. Kagin paminsaran ko man madalom, to kagin ambal nila gani, kaya kung ara ka manggida, mas dako pagin mabuligan mo. May mga limitations, sir, kung ikaw lang a certain individual nga magbulig. May ara nga limitation. Kaya number 1, may mga bawal ka nga mabuligan.
may ara ka nga hindi mo mahulag, dapat may approval bisan sa city, may approval sa barangay. Tikisa may ara nga hindi ka pag-aprobahan. Kikisa may ara nga basi matatakan ka sa lain nga politiko. So medyo kapoy man nga mabulig ka na lang gid. Do pabudlayan ka pa bala. Ti sang pag pandemic, pag lockdown, nag-duty kami checkpoint. Dason sang sige ta da checkpoint nga kita mo nga ti wala bawal gwa mo. Ti paano na lang to karon ang mga squatters area ta? Paano na da karon sa mga creek areas ta nga wala ginalabutan sa mga bulig? Tapos delayed man gid ang mga bulig ta tumo. Ti ang nag-step in kami nga nag-meeting kami sa mga organizations sa mga group nga mauna ta hatag. Kaya ti ako naglibot ko mo. Ti wala gid sila ya kaunon. Isa lang gid yang common nga ginambalan. So, sir, why kami di may makaon? Ti galibot ka kaya mo bala nga kabalo ka nga hindi man na ila sala mo. Di ba? Nag-lockdown ta. Sila gani nagpati na gani, why sila nagwa-gwa. Bala na miskan why sila may maminsar nga why sila may makaon. Hindi sila cobra. Sir, I agree with you nga ang sincerity is important to be a public official, but that is only one half Yes, of part na siya. your being an official. The other half, of course, is vision. Not actually the other half, no, kundi part pagid is vision and number 2 is competence. Because ang imo trabaho will be to craft laws, Yes. maubra ka lagi. Let's talk about your vision. Nano ang imo ginapananaw Ang nga maamot mo? Ako nga sir, ang plataforma ko more on sa environment. Kaya ako amo nang nakita ko nga wala na mayo gid gina tutukan na, no. May ara man pero wala na siya masyado gid ginatutukan. Ang gina-worry ko dan sa environment sir kay this is a long-term process mo. Hindi ni siya nga ma-construct ka lang da tay okay na. Ang ara sa side sa environment is i-nurture mo na mo. It takes time. Like for example, yung mga baltang environment, abis ang tao, or majority ng tao is kahoy lang na mananom lang. Which amo mo ko nasuna mo, nga kami mga youth, mahilig magina sang tanom-tanom mo. Mananom kami di mangrove, matanom kami bukid. Sa kabukiran mga kahoy, matanom ta sa mga kilid sang sapa, kay tungod sa mga iwas sang soil erosion. Ang akon nga gina-focus subong is mga plastics. Mga bottled water, mga bottled plastics na bala. Gina one time use, tapos haboy. Amo nang problema gid nga nakita ko sa Bacolod, no. Especially sang last year, but kung nakita mo sa news, nagbaha ang downtown pag abri sa mga drainage system. Puros tanan mga plastics bottle nga mga Yes, but sir, may anti-plastic ordinance na tayo eh. What more can you add? ang plastic ordinance naton na wala lang na-implement, wala na na-enforce bala. Kung malibot ka sa downtown or sa tatlo ka public markets, why mas lagi po gagamit sang biodegradable plastic or gagamit sang eco bag or gagamit sang recycled nga bags. So, number 1 gid siguro na ibalik na sa kagi-reinforce. But then you'll be running as councilor, not as mayor. Yes. Ang implementation is up to the mayor na eh. Yes. Ano ang imo ya maamot pagidugang to strengthen sang environmental protection laws naton? Ang number 1 to sir, implement ko na taning recycling ginasang plastic. Nga sa mga, especially sa big barangays, actually part na sa sang livelihood program nga iduso ko mo. Ang plastic, pwede ko ni maulam, sir. May nakita ko sa table. Sure. May unod sa tubig. Ang areo, pang-gather ni siya, tapos i-shred ni siya. With the shredded sang plastic ni, pwede ko ni siya dahil ma-recycle. So it's more of recycling. Yes. Ah. Dako na nga factor sa environment mo. Ang tingin ni daw, why hindi ginasapak? Imagine na lang pag inom mo nito, haboy mo na ni. Every day, pilayan ka bilog, maamo ni. Sa bilog nga Bacolod. Aside from that, sir, ang concern mo about plastics, ano pagid ang iban nga mga plano nimo, at least based sa imo legislative framework, kay ting imo experience mainly negosyante ka mo? Yes. What are you thinking? May ara ko itani ubron nga makabulig man sa hindi lang sa environment, no. Part man makasave sa mga government agencies tani. Mabutang ko tani rainwater collection sa tanan nga government agencies. Pwede ta siya na maubran
nga ma-implement sa mga barangay level. That is interesting. Rainwater collection Yes. system. Kiti like sa ibang nga barangays no, nakita man siguro nga mag-ulan lang, Mm. gadanaw kagabaha. Catchment tabi. Ti lesson number 1, makasave pa tani ang government expenses regarding sa tubig mo. Kiti ang guwa libre ng tubig mo. Tapos ang pwede ka pa katag libre tubig sa pumuluyo. Instead magdiretso ang ulan sa drainage system kag dasi magbaha, may ara ta part nga makolek. Makabulig pa to sa danaw kag sa baha to, ngara to subong. So that's interesting. Aside sina, sa small businesses, anong imong ginaplano? Ang sa small businesses, ang number one gid nga problema sa mga negosyante nga baguhan is hindi sila kabalo paano mag-process mo. Tuod Gusto na. ko na ang namin man ito actually ginobra sa aton nga LGU nga may isa ka area nga One-stop shop. registration, yes. Pero gusto ko tani whole year ang one-stop shop. Kiti ang problema kung baguhan ka, hindi ka na alalang mahulat ka sa December, January, February, March nga ara ang one-stop shop. Di ko nara ka di ko ron sa middle of the year. No? Nga ang opening sa negosyo, dra lang ako. So, buligan mo sila mag-comply with regulatory requirements. Yes. At the Isa na same siya. time, habang nga ginabuligan mo nga assistance, educate mo man sa somehow kung ano ni siyang certain nga mga requirements. Kaya may mga ibang nga negosyante, ga process lang or ga gina-comply, nga hindi kitsindi. Mhm. So, padamo, ti ang guwaya, ga ka negative impact bla sa aton, sa government side, nga may amo ni nga requirements, nga may amo na, jutay lang siya nga education, tani nga, or nga, information drive ba? Mhm. No? Sir, tell me, anong vision mo ya para sa syudad ng Bacolod? Ang Ano ang gusto mong makita sa atong Dakbanwa? Ang gusto gid yang that's why may ko gani nga tagline nga bawi Bacolod. Kiti nakita ko yang do nagbalik bala ang duga problema gid ang Bacolod like majority di sa negosyante. Hindi lang negosyante taga pamuluyo nga dapat mabalik sa mao ang sunguna ta nga Bacolod nga very lively, very happy ang mga Bacolod nun. City of Smile ta pero subong do halos ko na makita ang smile ng tao. No? Ang gusto ta na matabo is makabulig kita tani sa mga pumuluyo mo. Mhm. On that note, Sir L.R. Contreras, sir, thank you so much for the time. Thank you. Thank you, Sir Julius. All right.